sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, March 12, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Panukalang magtatanggal o magbabawas sa excise tax sa petrolyo. Sinertipikahang urgent ni PBBM. Kung walang panic buying, tatagalang supply of goods in the market. Matapos ang mega oil price hike, taas presyo sa tinapay at iba pang basic goods. Susunod na rin ba? DTI at Supermarket Group pagpupulungan ang issue. Ingat po ngayong papalapit ang summer vacation. Pinaparentahang mga sasakyan, target sa rent tangay modus. Sa ating special report ngayong World Kidney Day, mga may sakit sa bato sa Pilipinas aabot na sa 7 milyong Pilipino. Sa sports, papremyong habang buhay na libreng krudo kay Heidelin Diaz. Bakit nga ba natigil na? At sa showbiz, SB19 at Bini kasali na sa South Korean mobile app and web platform na Weverse. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang House Bill 8418 na siyang tutugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo bunsod ng krisis sa Middle East. Sa ilalim nito, mabibigyan ng emergency powers ang Pangulo na suspindihin o bawasan ang buwis sa produktong petrolyo kapag isang buwan ng lagpas sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil. Sa datos, sumirit na sa $113 ang Dubai crude ngayong araw. Mula yan $68 bago sumiklab ang gyera sa Middle East noong February 28. Kasabay nito nagbabala ang International Emergency Agency na nahaharap ang mundo sa pinakamalubhang problema sa supply ng krudo sa kasaysayan. Kapag certified as urgent, mas mapapabilis ang pagpasa ng panukalang batas dahil hindi na ito daraan sa 3 araw na pagitan ng pagdinig sa Kamara. Samantala, ipinangako naman ng Senado na prioridad maipasa ang counterpart measure ng House Bill sa lalong madaling panahon. Ramdam na rin ng consumers ang epekto ng krisis sa krudo sa kanilang budget sa pagkain. Maging ang DTI, nakikitang maaapektuhan rin ang transportation cost ng mga kumpanya ng basic goods. Kaya naman sa Biyernes, pagpupulungan na ng Price Coordinating Council ng ahensya at ng grupo ng mga supermarket ang mga hakbang laban sa epekto ng Middle East tension. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Ilang araw pa lang mula nang umiral ang mega oil price hike dahil sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan, ramdam na ang bawas sa dating 1,500 pesos na lingguhang budget ni Lian sa panggrocery. Kung kaya't bawas na rin ang kanyang pinamimili. Kung ano lang yung makita mo na kailangan, ganun. Tapos pagka yung hindi naman kailangan, wag mo nang idagdag. Si Rema naman, mahigpit na sinusunod ang listahan ng mga kailangan lang bilhin. Mas makokontrol mo yung budget mo kasi yun lang talaga bibilhin mo din. Aminado ang grupo ng mga supermarket sa bansa na nagkaroon na ng taas presyo sa mga gulay, isda at meat products. Unang araw pala ng pagsabog ng pagtaas ng presyo ng gasolina, gumalaw na yan. Pag-deliver, gumalaw na lang konti yan, di ba? Everyday tayo nagtataas. So everyday maaaring may konting adjustment. Pero pagdating sa iba pang bilihin, wala pang dapat ipag-alala. Sa ngayon kasi, wala pa namang manufacturer na nag-aabiso na magdaragdag presyo. What's on the shelves of supermarkets right now are those delivered already prior to, conflict in the Middle East.
Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi maapektuhan ang sektor lalo't lahat ng manufacturers ay gumagamit ng langis mula sa paggawa ng mga produkto sa planta hanggang sa pagbiyahe ng mga ito. Sa pagtataya ng Department of Trade and Industry o DTI, ilan sa mga pangunahing bilihin na maaring tumaas ay ang tinapay, mga dilatang sardinas, luncheon meat, instant noodles at iba pa. That the prices actually will increase not because of the product itself but because of the cost of logistics. Kaya't payo ng supermarkets group sa mga consumer para hindi mabilis maapektuhan ang presyo ng mga bilihin, huwag mag-panic buying. Isa sa mga sumisira yan. Kung walang panic buying, tatagalang supply of goods in the market, syempre, there's no hurry for manufacturers to immediately increase their produce or their products kasi old price pa di ba? Pero kung naubos na at kailangan sila mag-produce at kailangan sila magparating ng raw materials. Biyernes, March 13, magpupulo ang hanay ng supermarkets at National Price Coordinating Council ng DTI para pag-usapan ang mga susunod pang hakbang para matiyak na sapat ang supply ng pangunahing bilihin at hindi sisirit ang presyo ng mga ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inaasahan ng Department of Energy ang panibagong pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo dahil sa patuloy na kawalang katiyakan sa global oil market. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa humuhupa ang galaw ng merkado kaya posibleng muling magtaas ang presyo ng diesel, ng gasolina at ng kerosene. Nitong linggo nga, umakyat ng halos 10 piso kada litro ang presyo ng langis matapos harangan ng Iran na ang ilang bahagi ng Strait of Hormuz na siyang dinaraanan ng halos 1/5 ng supply ng langis sa buong mundo. Pinayuhan din ang mga kumpanya ng langis na magpatuloy sa pag-angkat ng petroleum products habang nakikipagnegosasyon ang pamahalaan sa iba pang bansa para matiyak ang supply. Paalala naman ng DOE sa publiko, magtipid sa kuryente at langis at huwag mag-imbak ng gasolina sa bahay lalo't mapanganib ito. There will be an increase, but I don't know how much yet. Meron po tayong sufficient supply. Ang presyo lang po talaga yung issue dito. Wala pang o walang balak ang pamahalaan na mangutang para tugunan ang pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng global oil shock. Nauna nang inihayag ng administrasyon ni Pangulong Marcos na gagamitin ang pondo ng DSWD Assistance for Individuals in Crisis Situations o AICS para sa 5,000 pisong cash aid sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Maglalaan din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 3,000 pisong fuel subsidy para sa mga municipal at small-scale fishers. Gayunpaman, hindi pa tukoy ng pamahalaan ang kabuuang halagang gagastusin para sa mga hakbang na layong maibsan ang epekto ng pagmahal ng langis. Tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Sa ngayon po ay hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Inutusan ng Office of the Ombudsman ang abogado ng 18 nagpakilalang dating Marines na si Attorney Levito Baligod na magsumite ng magkakahiwalay na affidavit hinggil sa kanilang mga paratang patungkol sa umano'y mali-maletang kickback ng mga politiko sa flood control projects. Ito'y matapos makapaghain ng grupo ng iisa lang na sinumpaang salaysay na nilagdaan ng 18 katao. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mas magiging malinaw at kapanipaniwala ang mga paratang kung bawat individual ang maglalahad ng sariling salaysay. Nagsasagawa na rin ng verification ng National Bureau of Investigation para sa pagkakakilanlan ng mga Marines na nagsilbi umanong bagman ng puganteng dating Congressman Zaldico sa paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Kaugnay niyan, bigong makumpleto ang 18 nagpakilalang ex-Marines sa patawag ng National Bureau of Investigation ngayong Huwebes upang siyasatin ang kanilang alegasyon ukol sa mali-maletang kickback. 16 lang ang humarap sa tanggapan ng NBI kasama ang kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. Giit ng Baligod, hindi na suspect kundi potensyal na saksi ang dapat naturing sa 18. Kasama rin ipinatawag si ex-Congressman Mike Defensor na siyang unang nagpresenta sa media sa 18. Bagamat tumugon sa patawag, umaalma ang kampo ni Defensor sa hakbang ng NBI. Matatanda ang una nang inulan ng kasong perjury at libel ang mga nabanggit na personalidad ng mga isinasangkot nila sa umano'y mali-maletang kickback.
Pero para sa amin ay questionable yung ginagawa ng kasalukuyang liderato ng NBI na isasampina itong mga tao ito. Hindi namin alam kung bakit, sapagkat hindi ba dapat sinasampina nila yung mga itinuturo. These are whistleblowers. At para sa amin, nawe-weaponize at misuse o misemploy ang kapangyarihan ng NBI. Hindi dapat kami ang pinatawag. Dapat ang imbestigahan yung mga binigyan ng pera. Mga ka-A to Z, ingat-ingat po lalo na't malapit na rin ang bakasyon kung kailan uso ang rent-a-car. Target kasi ngayon ng mga kawatan ang mga pinaparentahang mga sasakyan para nakawin at ibenta, lalo na yung mga may rentang umaabot ng 5 hanggang 10,000 piso kada araw. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kalaboso ang dalawang magkapatid sa isinagawang entrapment operation ng PNP Highway Patrol Group sa Bukawi, Bulacan dahil sa pagbebenta ng isang sedan na sasakyan na may mga peking dokumento at ID. Ang kotse pala kasing binibenta, matagal nang hinahanap ng may-ari matapos tangayin ng mga nagrenta. Nakapando ko sa pagbebenta po ng isang nakaw po na sakyan na kung saan lahat po ng mga dokumento po nito including yung ORCR, pati mismo yung ID ng registered owner ay kanya pong pineke. Ginamit po niya mismo yung kanyang muka kapalit nung buong ID ibinipresentan po niya. Sa tinaguriang rent-tangay modus, target ngayon ng mga kawatan ang magrenta ng kotse na may malaking bayad nang sa gayon mapapayag ang ilang may-ari na maukupa ito ng pangmatagalan. Nasa 2,500 to 3,000 per day. Pero sila, ang ginagawa nila ay tinataasan pa para mas makapambulag. Inaabot yan kung minsan ang pambulag nila mga worth 5,000 and up. So talagang maiengganyo yung ating mga kabayan at higit kung yung sasakyan ay hulugan pa. Tila nabunutan naman ngayon ng tinik sa dibdib ang may-ari ng natangayan na sasakyan lalo't ilang buwan na siyang hindi nakakabayad ng car loan sa bangko. Natawag na po sa akin talaga yung bangko. Kaya lang syempre, inaano ko pa rin siya na ibuhulugan ko pa rin yung sasakyan. Kaya lang syempre, yung sa trabaho ko po, kumbaga, wala rin naman pong bumabalik sa akin na bayad dun sa sasakyan. Ayon sa mga otoridad, binibenta umano ang sasakyan sa murang halaga para madaling makaengganyo na mabili agad. Pero para kay alias Melay, hindi niya nakukunin pa ang sasakyan dahil sa takot kaya isasaulin na niya rin ito sa bangko. Kung nawawala na siya, syempre, nagkaroon na rin ako ng lapses doon. Dahil syempre, hindi ko na po, kumbaga wala na po sa akin. Kaya ngayon po, nung na-recover, talagang ibinili ko na po yung pagkakatiwala ko kay HPG na sila na po ang mag-surrender kay dealership. Nasa kustodiya naman na ng Bulacan Provincial Highway Patrol Team ang magkapatid na suspect. Pero giit nila, Nagamit lang na biktima lang po kami na angat kami sa 20,000 na bibigay nila. Kaya sa hirap ng buhay, kaya patamarin ka naman. Hindi na ako ng tawad talaga. Patawarin. Oo, talaga. Sabi ko, alam ko naman na ito. Di ba sabi nga ni Sir, maka-Diyos talaga. Opo, inaamin ko talaga. Itong ginawa namin na ito sa kagipitan ng din. anila, porsyento lamang umano ang parte ng mga suspect sa bawat mabebentang sasakyan, habang ang mga nagpapabenta ng mga nakaw na sasakyan ang siya namang gumagawa ng mga peking ID at dokumento. Paalala naman ng mga otoridad sa mga nagpaparenta ng sasakyan, Talagang suriin nilang maigi yung mga magiging kanilang mga kliyente. Sa isang banda, marapat lamang din po na ipacheck din sa ating mga pinakamalapit na police station kung yung kanila pong katransak ay baka may mga criminal record na. maharap sa mga kasong anti-carnapping law at falsification of public documents sa mga suspect at na-inquest na rin sa Bulacan Justice Hall. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Matapos ang ilang linggong pambabatikos at espekulasyon ukol sa kanyang posisyon, kumpirmadong wala na sa Department of Tourism bilang kalihim nito si former Liloan Cebu Mayor Cristina Frasco. Pero na-reappoint naman siya sa bagong posisyon. Sa anunsyo ng Malacanang itong hapon, itinalaga si Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Tututukan niya ang implementasyon ng national programs sa mga komunidad, partikular
lugar ukol sa banta ng climate crisis. Pansamantala namang pamumunuan ni Undersecretary Verna Buensuceso ang DOT. Matatandaang umugong ang pagpapalit ng tourism chief matapos umani ng batiko si Frasco dahil sa umano'y self-promotion sa paggamit ng kanyang mga mukha sa tourism campaigns ng Pilipinas. Nagsampa ng reklamo laban sa isang abogado si Gabriela Party List Representative Sara Elago sa Integrated Bar of the Philippines para sa disciplinary action na maaaring humantong sa disbarment. Ayon kay Elago, hindi lang ito para ipagtanggol ang sarili kundi para na rin sa mga kababaihang kanyang kinakatawan at mga nakararanas ng sexism at mga abuso. Giit niya, hindi dapat pinapalampas ang ganitong uri ng pambabastos at pagmamaliit sa kababaihan. Hindi naman pinangalanan ni Elago ang abogado para igalang ang confidential na proseso ng investigasyon ng IBP. Samantala, nakapagpadala na rin si Elago ng isang kopya ng reklamo sa Korte Suprema. This action is not only in defense of my own person and dignity, but more importantly, in defense of the women I represent in Congress and the broader sector of Filipino women who continue to face sexism, misogyny, harassment, and attacks meant to degrade and silence them. Hiniling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice na ilipat sa kanilang kustudiya si Ramil Madriaga para matiyak ang kaligtasan at paghaharap nito sa mga pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, si Madriaga ay isang material witness na mahalaga sa investigasyon. Suportado ang mosyon ng mga mambabatas na sina Leila de Lima, Percival Sendanya at Kaka Bag-aw. Kasalukuyan nakadetine sa Taguig City Jail si Madriaga dahil sa kasong kidnapping at nagpakilala noon na dating bagman umano ni VP Sara. Sa liham, hiniling din ni Jokno sa komite na ipasupina ang mga SALN ni Duterte mula 2007 hanggang 2025. Gayon din ang mga record ng NBI kaugnay ng umano'y banta sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. Hiniling din niyang maglabas ng sertipikasyon ng Anti-Money Laundering Council kung may kaduda-dudang transaksyon na nagugnay kay VP Sara at sa iba pa nitong account. Samantala, iginiit naman ng abogado ni VP Sara na nais ng kanilang kampong manatiling buhay at ligtas si Ramil Madriaga para makapagtestigo. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, lalabas din umano sa huli na isa lang fraud o peke ang mga paratang ni Madriaga. Hi Dilin, my friend! Muli ngang naging usap-usapan online ng umano'y o tinaguriang lifetime free fuel supply na insentibo kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz ng Phoenix Petroleum kasabayan ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo ngayon. Matatandaang insentibo ito matapos maipanalo ni Diaz ang kauna-unahang Olympic gold ng Pilipinas sa Tokyo 2020 sa women's 55 kg weightlifting. Pero ayon sa kanyang manager na si Noel Ferrer, hindi umano naging ganap at tila drawing lang ang panghabang buhay na supply ng krudo. Pero naglabas naman ng pahayag ang Phoenix Petroleum at sinabing natupad nila ang kanilang pangako. Ayon pa sa kumpanya, natanggap ni Diaz ang ikalawang taon ng donasyon noong March 2022, ngunit hindi na ito naipagpatuloy matapos umano siyang makipagkontrata sa isa pang fuel brand. Git ng kumpanya, ng mga corporate donation ay may mga kaakibat na kondisyon gaya ng brand alignment, kaya hindi na natuloy ang arrangement nang mabago ang sitwasyon. Git naman ngayon ng ilang netizens, iba ang pagbibigay ng tunay na insentibo bilang goodwill kaysa sa corporate publicity na brand management anila ang kapalitan. Wala pa namang bagong pahayag o anumang pahayag ang Olympic champion kaugnay ng issue. Susunod sa ating special report ngayong World Kidney Day, mga may sakit sa bato aabot na sa 7 milyong Pilipino.
At sa showbiz, sikat, may love life at tinaguriang pinakamayamang babaeng musician. Sino yan? Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Muling nagbuga ang Mayon Volcano ng lava at pyroclastic density current o uson pasado alas 10:30 ngayong Huwebes. Ayon sa PBOX, tumagal ng halos 2 minuto ang insidente at nagbuo ng ash plume na may taas na hanggang 700 meters. Ito na ang ika-66 na araw ng patuloy na effusive eruption ng bulkan. Gayunpaman, nananatili sa alert level 3 ang Mayon at mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. Health news naman tayo, mga ka-A to Z. Kumusta po ang inyong mga bato? Alam nyo ba na abot na sa 7 milyong Pilipino ang may chronic kidney disease? At ang sakit na ito sa mga nakalipas na taon, umakyat na para maging ika-9 na pangunahing dahilan ng pagkamatay sa buong mundo. Ano nga ba ang CKD at paano ito maiiwasan? Ang Balitang A to Z Special Report ngayong World Kidney Day mula kay Naomi Almohano. Ding ang bato, ingatan at alagaan. Pero kahit hindi ikaw si Ding, responsibilidad mo na pangalagaan ang iyong kidneys para iwas sakit at komplikasyon. Yan din ang paalala ng mga eksperto ngayong ipinagdiriwang ang 20th World Kidney Day. Ayon sa pag-aaral ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, tinatayang 7 milyong Pilipino ang na-diagnose ng chronic kidney disease o CKD. Ito ay pangmatagalan na sakit kung saan unti-unti nang humihina ang paggana ng mga bato sa paglilinis ng ating dugo. Sa buong mundo, 1 sa 10 adults ang meron nito. Lalong nakakabahala, pabata na ng pabata ang nagkakasakit sa bato. From 18 onwards, definitely kahit mga bata ngayon, they are at high risk na magkaroon ng kidney damage. We are eating the wrong kinds of food. We deliver online. It's full of sodium, processed meats. Cholesterol levels are very high. And then we have a lot of sweets, the bad vices, smoking, vaping. These are also bad, not just for the lungs, but also for the kidney. Sa datos ng World Health Organization, umakyat na ang sakit sa bato bilang ika-9 sa pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Mula yan sa 19th cause of death taong 2000. Kaya para maiwasan, It's really important that you monitor your kidney function. It's not the illness, yung creatinine. The level of that tells you how dirty your blood is. You're in the early stages. If you do something about that early enough, you can avoid na mag-progress siya. ang magkaibigang Raquel at Lina ilang taon nang nakikipaglaban sa diabetes para hindi mauwi sa chronic kidney disease. Hindi madali pero araw-araw, tapang at consistency sa gamutan ang kanilang sandata. 72 years old, talagang marami na din akong nararamdaman. So kung hindi tayo kung hindi natin aalagaan ang ating katawan, wala talaga. Disiplina po sa pagkain. Pangalawa, iwasan ang stress. Pangatlo, sundin yung mga tinuturo ng doktor ko anong inumin ng mga gamot. Payo ng mga nephrologist at eksperto, sundin ang 8 golden rules sa pangangalaga ng bato. Kabilang ang tamang diet at exercise, pag-inom ng tubig, pag-iwas sa sobrang maalat at matatamis, hindi paninigarilyo at vape, at iwas sa mayat-mayang pag-inom ng painkillers. Dahil tulad nga sa kahit anong sakit, prevention is better than cure. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Naghain ng counter-affidavit sa Department of Justice si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng mga kasong plunder at graft na inihabla laban sa kanya dahil sa umano'y irregularidad sa flood control project sa Bulacan. Ayon sa kanyang tagapagsalitang si Attorney Bianca Soriano, nagsumite rin sila ng verified comments sa kasong inihain ng NBI. Ayon sa depensa, kinukwestiyon nila ang procedural requirements ng reklamo at ang kredibilidad ng mga ebidensya na inihain laban sa senador. Binanggit din ni Soriano na may inconsistencies sa mga salaysay at affidavit ng mga testigo na nag-uugnay sa senador sa kaso. Kumpiyansa naman ang kampo na maibabasura ang mga paratang laban kay Estrada. Of course, we attacked it based on procedural rules, specifically on the requirements of a complaint affidavit, because what NBI filed is a letter attaching an affidavit. And then we also discussed the admissibility and the credibility of the evidence, which will not be able to meet the threshold required for criminal cases before the DOJ or the Ombudsman. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pag-usad ng EDSA Rehabilitation Phase 1. Ayon kay Dizon, nasa 60% na ang kabuuang proyekto kung saan ang bahagi malapit sa Estrella papuntang Rockwell ang magiging batayan ng bagong disenyo ng EDSA. Binigyang diin rin ng kalihim na mas bibigyang prioridad ang mga naglalakad at nagbibisikleta kaysa sa mga pribadong sasakyan. Kabilang sa mga pagbabago ang mas malalapad na sidewalk o bangketa at protektadong bike lane para matiyak ang kaligtasan ng commuters. Target na matatapos ang mga sidewalk sa Phase 1 pagsapit ng July bago ang kasagsagan ng tag-ulan. Habang sisimulan naman ang bidding para sa Phase 2 na sasaklaw mula Orense hanggang Monumento. So kung ano yung nakikita niyo dito ngayon, kasama yung sidewalk and yung bike lane kasama ng sidewalk, ito na ang magiging final. Tingin ko ito na yung magiging standard natin. Not just for EDSA, but hopefully lahat ng mga national roads natin ganito. Na talagang binibigyan ng importansya yung mga commuters at yung mga pedestrians. Kasi yung road, hindi ka naman yan pang kotse. Ay, sorry, man. Ang daming nagko-commute, ang daming naggagakat dito. Humarap sa Office of the Ombudsman ang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure na si Brian Hosaka. Kasunod ang pagdating ng mga kahon-kahon ng dokumento mula sa komisyon. Ayon kay Hosaka, makikipagpulong siya sa mga opisyal ng Ombudsman pero hindi niya isinapubliko ang detalye nito. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na halos tapos na ang investigasyon ng ICI sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Samantala, inilunsad ng Social Security System ang bagong facial authentication system para sa pensioners. Layunin nito na mapadali ang pagkumpleto ng annual confirmation of pensioners nang hindi na kailangang pumunta sa mga sangay ng SSS. Sa pamamagitan nito, maaari nang kumpletuhin ng mga pensioner ang rekisito gamit ang kamera ng kanilang cellphone o computer. No bad blood, just $2 billion na net worth. Tunay ngang na kay Taylor Swift na ang lahat. Kasikatan, healthy love life, bonggang career, at syempre, yaman. Sa 2026 World's Billionaires list ng Forbes magazine, nananatili si Tay-Tay bilang pinakamayamang female musician. Ito'y matapos maitala ang nasa $2 billion na net worth mula sa halos $1 billion na kita at song royalties sa kanyang world tour. Sa catalog pa lang ni Swift, tumataginting na $900 million na agad, habang ang kanyang real estate holdings nasa $100 million. April 2024, noong unang nasama sa World's Billionaires si Swift, kasunod ang kanyang successful sold-out The Eras Tour. Susunod sa showbiz, SB19 at Bini, kasali na sa South Korean mobile app and web platform na Weverse. Abangan yan dito lang sa Balitang A to Z. Opisyal
na ngang inanunsyo ang pagsali ng P-pop groups na SB19 at BINI sa South Korean mobile app and web platform na Weverse. Samantala, Julia Montes naging emosyonal sa early birthday surprise ni Coco Martin. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. P-pop on Weverse. Masayang-masaya ang fans ng SB19 at BINI sa buong universe dahil opisyal na ngang nakapasok sa Weverse community platform ang mga hari at reyna ng P-pop. Kumpirmado yan mismo ng Weverse sa kanilang ex-post ngayong Webes, March 12. Nito nga lang Miyerkules nang magpag-guest ho pa ang naturang South Korean fandom at nagbigay ng clue sa mga netizen kung sino ang dalawang P-pop groups na makakasali sa kanilang super app. Isang global fan community platform ang Weverse na dinevelop ng Hive, kung saan direktang nakikipag-interact ang artist sa kanilang fans sa pamamagitan ng post, live updates at exclusive content. Mapapanood ang exclusive content ng BINI sa official community simula sa March 16, habang bubuksan naman ang official SB19 community sa March 19. Tampok ang exclusive live streamings, unreleased videos at daily updates ng grupo. Samantala, hindi napigilang maging emosyonal sa tuwa ng aktres na si Julia Montes matapos siyang sorpresahin ng longtime partner na si Coco Martin na may daladalang espesyal na birthday cake. Sa Facebook post ni Julia nitong Miyerkules, March 11, makikita sa video ang isang nakakakilig na moment kahit na napaluha ang aktres nang makita ang pagdating ni Coco para i-celebrate ang kanyang birthday in advance. Nakatakdang ipagdiwang ni Julia ang kanyang birthday sa darating na March 19. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kailangan na naman muling lalo pang maghigpit ng sinturon dahil sa krisis sa Middle East. Kaya naman ang ilan ay nagbibigay na ng mungkahi o alternatibo. Makarating lang sa kanilang paroroonan nang hindi gumagamit ng langis. Mahal na ang gas, tara na, no problem. Mabilis to, 1,000 cc. Wala atang coding yan. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng USA na si Lyndon Johnson. Ang sabi niya, hindi na mababawi ang nakaraan, pero kaya nating mapagtagumpayan ang kinabukasan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.